Oktubre 2025 sa Dagat Sina. Hindi tunog ng putok ang nangibabaw, kundi ang dagundong ng kalikasan na nagpasiya na muling ayusin ang geopolitical na chessboard. Isang entidad na hindi matukoy ng anumang radar at hindi kayang pigilan ng anumang bakal na pader ang umaalpas mula sa kaibuturan ng karagatang Pasipiko. Ang superbagyong Leviathan, kategorya 6, may lakas ng hangin na 350 kilometers bawat oras, isang galit na hindi pa nasasaksihan sa kasaysayan ng meteorolohiya. Ang mga weather satellite ay tila mga matang walang magawa, pinagmamasdan ang dambuhala habang lumalapit ito sa coordinates ng kamatayan. Ang Kwan Dao Ho ang sa isang rehiyon ng karagatan kung saan ang hininga ng digmaan ay laging umaalpas sa ilalim ng mga puting alon. Nang tumama ang Leviathan, hindi lamang pagkasira ang dala nito ang isang nakakabiglang lihim. Ang ulan ay humahagupit na parang latigo at ang mga alon ay tumataas na parang mga nagbagsakang gusali sa mga ilegal na artificial island. Ang mga mapagmataas na istruktura ng Beijing ay nagsimulang umungol sa sakit, bumigay ang mga radar tower at ang mga runway ay naging mga ilog at pagkatapos, mula sa sentro ng bagyo sa Fulam, isang malakas na pagsabog, hindi gawa ng bagyo. Isang makapal na titan na pintuan ng bunker na may ilang metro ang kapal ay tumilapon na parang takip ng bote, inilalantad ang isang bagay na hindi naisip ng sinuman. Bago pa man magpatuloy ang kuwento, isipin mo, gaano tayo kaliit sa harap ng galit ng kalikasan? Ang bagyo ay babala. Ngunit may mas matindi pa. Sa panahong iyon, ang karaniwang Pilipino ay nagdarasal lamang na makaligtas sa bagyo, hindi alam na may mas malaking halimaw na nagkukubli sa ilalim ng mga alon. Ang mga satellite camera ng Pentagon, Tokyo at Taipei ay sabay-sabay na nag-zoom in, 8 cylindrical na metal na bagay na may habang 2 metro, nakahandusay sa putik. Ang kanilang mga katawan ay may dilaw na simbolo ng babala, ang simbolo ng sandatang nuklear. Walang duda, lihim na ipinakalat ng Beijing ang mga tactical nuclear warhead sa mismong lalamunan ng Dagat Sina. Red alert sa lahat ng situation room sa buong mundo. Ang hangin ay naging makapal. Sa Yokosuka, Japan, walang tigil ang pagring ng mga kampana. Binitawan ng isang opisyal ng Amerika ang kanyang kape. Ang mga mata ay nakatuon sa screen na nagpapakita ng radiation signal na na-detect mula sa malayo. Sa Washington, ginising ang Pangulo bandang alas 3 ng umaga. Samantala, sa ilalim ng lupa ng Zhongnanhai, Beijing, ang katahimikan ay mas nakakatakot pa kaysa sa anumang sirena. Isang nakamamatay na pagkakamali. Ang isang contingency plan para sa apocalypse scenario ay nabunyag ngayon sa galit ng kalikasan. Hindi natin pwedeng ipaalam ito sa mundo. Isang nanginginig na boses ang umalingaw-ngaw sa Beijing, ngunit huli na ang lahat. Ang satellite network ng Amerika, ang Trumpet at Mentor, ay nag-scan ng bawat sentimetro kuwadrado, nagpapadala ng data sa Indopacom sa bilis na terabytes bawat segundo. Ang boses ng almirante na komandante ng Pacific Fleet ay umalingaw-ngaw, kasing lamig ng Antarctic, kinumpirma ang banta sa antas ng DEFCON 2. Mga nuclear weapon na hindi malinaw ang estado sa pinagtatalunang karagatan, agad na binago ng USS Ronald Reagan ang direksyon. Ang target ay ang Hoang-sa, codename Storm Dawn. Kailangan nating kontrolin ang mga ito bago nila kontrolin ang kapalaran ng mundo. Ang dambuhalang Nimitz-class aircraft carrier, ang puso ng 7th Fleet, ay nagsimulang humawi sa mga alon. Sinundan ito ng mga Arleigh-Burke-class destroyer na may kagamitan ng makabagong Aegis, mga Ticonderoga-class cruiser, at nakakubli sa ilalim ng tubig ang mga Virginia-class nuclear attack submarine. Sa himpapawid ang mga E-2D Hawkeye at ang tahimik na mamamatay tao, ang RQ-4 Global Hawk ay nakaposisyon na, ginagawang dead zone surveillance network ang buong kalangitan. Tapos na ang bagyo, ngunit isang bagong bagyo, ang bagyo ng bakal at ambisyon, ay nagsisimula pa lamang. Napipigilan ang hininga ng Dagat Sina. Napipigilan ang hininga ng mundo. Ang unang pagkakamali ay nangyari na. Ang susunod na pagkakamali ang magpapasya sa lahat. Nang dahan-dahang sumikat ang bukang liwayway sa Dagat Sina,
ang mahinang liwanag na tumagos sa kulay abong ulap ay hindi sapat upang paalisin ang makapal na kapaligiran ng panganib. Humina na ang hangin, ngunit ang dagat ay nagpapatuloy sa pagkulo na tila hindi pa nababawasan ang galit ng nakaraang gabi. Mula sa abot tanaw, lumitaw ang malalaking anino, matalim at matatag. Nangunguna ang USS Ronald Reagan, ang nuclear-powered aircraft carrier na nagdadala ng kapangyarihan ng pagkasira ng isang buong bansa na naglalayag patungo sa sentro ng Hoangsa. Sa tabi nito, ang USS John S. McCain, USS Mustin at USS Chancellorsville ay nakalinya. Ang kanilang mga AN/SPY-1 radar system ay patuloy na umiikot, bumubuo ng isang bakal na arko ng pagsuway. Sa deck ng Reagan, ang mga F/A-18 Super Hornet at F-35C Lightning II ay puno na ng armas. Ang kanilang mga makina ay umuugong, naghihintay ng utos na lumipad. Sa Beijing, sa ilalim ng lupa ng Zhongnanhai, ang mga intelligence report ay naa-update bawat segundo. Ang 7th Fleet ay nasa 120 nautical miles na at papalapit. Isang matandang general ang malakas na pumalo sa electronic map. Hindi katanggap-tanggap. Sa anumang paraan, kailangan nating pigilan silang makarating sa mga pasilidad. Isang top-secret order ang ipinadala na parang kuryente. Mula sa Yulin Naval Base sa Hainan, ang mga Type 055 at Type 052D destroyer ay sabay-sabay na umalis, humahagibis sa dagat sa maximum speed. Ang mga squadron ng J-20, Mighty Dragon, J-16 at H-6K bomber ay agarang lumipad. Ang kanilang mga makina ay umuugong, humihiwa sa natitirang gabi, lumilipad patimog na parang isang kawan ng mga lawin na nangangaso. Ang military radio frequency ng China ay sumabog sa encrypted signals. Isang hindi nakikitang firewall ang itinatayo sa paligid ng Hoangsa. Ang katahimikan na bumabalot sa karagatan ay mas nakakatakot na ngayon kaysa sa dagundong ng super typhoon. Tanging ang tunog ng mga alon na humahampas sa gilid ng mga barko at ang metal na clanking mula sa mga missile launcher na nakaposisyon ang maririnig. Sa Combat Information Center ng USS Ronald Reagan, nakatitig si Almirante Redding sa radar screen kung saan ang mga pulang tuldok na kumakatawan sa mga puwersa ng China ay dumarami. Ang kanyang boses ay malalim at kasingkalim ng yelo, makipag-ugnayan sa Pentagon, humingi ng kumpirmasyon sa rules of engagement. Ilang minuto na lang bago tayo tumawid sa red line. Mula sa Beijing, isang maikli, matalim na diplomatic message ang ipinadala sa buong mundo. Ang Hoangsa ay hindi malalabag na teritoryo ng China. Anumang aksyong militar sa lugar ay ituturing na akto ng digmaan at tutugunan ng nararapat na lakas militar. Bilang tugon, idineklara ng Washington, ang presensya ng unsecured nuclear weapon sa Hoangsa ay isang banta sa pandaigdigang seguridad. Ang Estados Unidos, alinsunod sa international law at UN Charter, ay may karapatan at responsibilidad na magsagawa ng mga kinakailangang hakbang upang beripikahin at in-neutralize ang banta. Walang negosasyon, walang pagsuko. Ang dalawang mensahe ay parang dalawang high-voltage na kable na nag-umpisa ng kuryente. Ang bagyo ng politika ay nagsimulang umugong. Nang hapon, ang mga ulap ay nananatiling makapal. Isang RQ-4 Global Hawk, ang unmanned eye ng Amerika, ay humiwalay sa formation at bumaba sa 15,000 metro, tumuloy diretso sa airspace ng Qandao. Ang misyon, huling kumpirmahin ang presensya at kalagayan ng mga nuclear warhead. Ang ultra-high resolution electro-optical at infrared lens ay nag-scan sa nabalisa na isla sa ibaba. Sa gitna ng putik at basag na semento, ang 8 metal na bagay ay malinaw na nakita. Ang simbolo ng babala ng nuclear ay nakaukit sa katawan, hindi maikakaila kahit bahagyang natatakpan ng putik. Ang data ay encrypted at ipinadala sa command ship sa pamamagitan ng military satellite link. Ngunit hindi ito nakalampas sa natitirang anti-aircraft fire ng China. Target intrusion, coordinates X, Y, bilis, 700 km. Hey! Isang sigaw ang umalingaw-ngaw sa Air Defense Command Center ng China sa isla. Ilak ang target, pahintulutan ang agarang pagpapaputok. Mula sa isang buo pang launcher, isang HQ,
missile ang humagibis sa kalangitan na parang isang nagliliyab na palaso. Ang puting usok nito ay humati sa kulay abong kalangitan, tumungo diretso sa UAV. Ilang segundo lang, isang nakakabingi na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang Global Hawk, na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar, ay nagkawatak-watak sa libu-libong piraso, naging isang nagliliyab na bola ng apoy na bumagsak sa malamig na dagat. Nawalan ng signal ang screen ng data sa USS Ronald Reagan. Katahimikan ang bumalot sa command room. Pagkatapos, ang boses ni Almirante Redding ay umalingaw-ngaw, mas malamig at mas determinado kaysa kailanman sa pamamagitan ng internal communication system. Sila ang nagpaputok ng unang putok, kinumpirma ang Hostile Act. Opisyal na nagsisimula ang Operation Storm Dawn. Lahat ng unit magpaputok. Sa sandaling ibinigay ang utos, ang karagatan na dating kumikilos ng bahagya ay biglang sumabog. Mula sa deck ng USS Mustin, sunod-sunod na umugong ang mga Mk-45 naval gun. Ang 127mm na bala ay umulan sa mga pinaghihinalaang posisyon sa isla. Sa ilalim ng dagat, tahimik na bumukas ang torpedo tube ng USS Virginia. Ang mga heavyweight na Mk-48 ADCAP torpedo ay nagsimula sa kanilang nakamamatay na paglalakbay. Sa itaas, ang mga F-35C Squadron ay sumisid na parang mga multo. Handa na ang mga JDAM smart bomb na umalis sa mga pakpak. Hindi pa tuluyang sumisikat ang bukang liwayway, ngunit isang bagong bagyo ang bagyo ng apoy at bakal ay opisyal nang tumama sa Hoangsa. Ang labanan ng buhay at kamatayan, ang labanan na maaaring magtulak sa mundo sa isang madilim na panahon, ay wala ng atrasan. Ang karagatan ng Hoangsa ay yumanig ng matindi. Ang mga dambuhalang haligi ng tubig ay tumaas at pagkatapos ay bumagsak, sumasama sa itim na usok at pulang apoy mula sa himpapawid. Dalawang F-35C Lightning II, ang mga stealth ghost ng US Navy, ay humiwalay sa pangunahing formation at sumisid. Ang multifunction display sa cockpit ay mahigpit na nakalock sa mga priority target, HQ, 9 launchers, fire control radar, fuel bunker. Ang mga ito ay kumikislap sa matinding pula. Ang boses ng nangungunang piloto ay umalingaw-ngaw, malamig at tiyak sa encrypted channel, strike confirmed. Weapon free, 2 GBU, 31 JDAM smart bomb na tumitimbang ng halos 1 tonelada bawat isa, ang umalis sa internal bay ng eroplano, humahagibis pababa sa supersonic speed. Ilang segundo lang ang lumipas, sumabog ang lupa sa Fulham, isang matibay na radar station ang sumabog sa mga piraso. Ang haligi ng apoy at itim na usok ay umikot sa kalangitan, daan-daang metro ang taas, na parang isang bulkan na bagong gising. Ngunit ang natitirang anti-aircraft fire ng China ay halos agad na tumugon. 4 na HQ-9 missile, ang mga fiery python, ang umugong palayo sa kanilang mga launcher, lumilipad na parang mga sibat ng liwanag na humahati sa kulay abong kalangitan, mahigpit na nakalock sa heat signature mula sa makina ng F-35. Sabay na sumigaw ang dalawang Amerikanong piloto, hinila ang mga control stick, itinulak ang F-35 sa mga hindi kapanipaniwalang loop. Ang AN/ALQ-239 Barracuda Electronic Warfare System ay gumana sa full capacity, naglalabas ng heat decoys at radar jamming. Isang HQ-9 ang naloko, sumabog ng walang saysay sa likuran. Ngunit ang isa pa ay masyadong malapit. Ang shrapnel nito ay humati sa buntot ng pangalawang F-35. Ang fire warning system ay sumigaw sa cockpit. Sinubukan ng piloto na kontrolin ang lumilipad na ibon na bakal, ngunit mabilis na kumalat ang apoy. Nakahila lamang siya ng ejection seat bago ang F-35 ay naging isang dambuhalang bola ng apoy na umikot pababa sa dagat. Sa ibaba ng ibabaw, sabay-sabay na nagpaputok ang mga warship ng Amerika mula sa vertical launch system na Mark 41 ng USS John S. McCain at USS Mustin, sunod-sunod na Tomahawk Block V cruise missile ang humagibis sa himpapawid. Ang kanilang mga mini-jet engine ay humuni, gumuguhit ng mahabang puting linya ng liwanag laban sa kulay abong kalangitan. Lumipad sila ng malapit sa ibabaw ng dagat, ginagamit ang terrain upang maiwasan ang radar, tumungo diretso sa mga itinalagang target sa isla, command center, armory,
coastal missile launcher, observation post, anti-aircraft gun emplacement. Ang semento at bakal na bunker ng Tsina ay umuuga sa sunod-sunod na pagsabog. Ang mga bahagi ng fortification ay nagkawatak-watak, ang usok at alikabok ay makapal. Ngunit ang ganti mula sa pampang ay dumating kaagad. Ang mga launcher ng YJ-12B, ang supersonic anti-ship missile na tinatawag na aircraft carrier killer sa short range, ay tumayo ng patayo. Ang mga maitim na pulang missile na may daladalang daan-daang kilo ng warhead ay umalis sa launcher na may nakakabinging ugong, humahagibis patungo sa dagat, nagtatarget sa formation ng warship ng Amerika. Agad na nag-alerto ang Aegis Radar System sa USS Chancellorsville. Ang mga sirena ay umalingaw-ngaw sa buong barko. Tumakbo ang mga sailor sa makipot na corridor, isinara ang mga watertight door. Ang Phalanx CIWS, Close-in Defense System, ay nagsimulang umikot ng mabilis. Ang mga SM-6 interceptor missile ay patuloy na inilunsad mula sa Mark 41 launcher, bumubuo ng isang makapal na defensive fire net sa himpapawid. Sa kalangitan, ang apoy mula sa mga interception ay patuloy na kumikislap. Isang YJ-12B ang tinamaan at sumabog sa libo-libong nagliliyab na piraso ng bakal. Ang pangalawa ay nalihis ng shrapnel, bumagsak sa dagat at lumikha ng isang dambuhalang haligi ng tubig. Ngunit ang pangatlo, sa bilis na Mach 3, ay nakalusot sa huling layer ng depensa. Tumungo ito diretso sa USS Mustin, tumusok sa makapal na bakal na hull sa main engine room. Isang kakilakilabot na pagsabog ang yumanig sa buong destroyer. Ang makapal na itim na usok ay tumaas ng napakataas. Ang tunog ng bakal na pinupunit at ang sigaw ng mga sailor ay naghalo. Ang SOS signal ay patuloy na ipinadala sa command ship. Mula sa malayo, sa bridge ng USS Ronald Reagan, nakita ni Almirante Redding ang malaking apoy na bumabalot sa kasamahan niyang barko sa pamamagitan ng binoculars. Mabilis na nag-ulat ang communications officer. Mustin hit. Malaking pinsala. Hindi na gumagalaw. Hindi pa matukoy ang bilang ng casualty, ngunit napakalaki. Mahigpit na kinuyom ng almirante ang armrest ng kanyang upuan, nagngangalit. Hindi natin pwedeng hayaan na maging walang kabuluhan ang sakripisyong ito. Panatilihin ang formation, magpatuloy sa pag-atake ayon sa plano. Sa himpapawid, lalo pang tumindi ang labanan. 6 na F-35C at, lalo na, 2B-2 Spirit, ang mga stealth strategic bomber na nagdadala ng heavy penetration bomb, ay dumating mula sa Anderson Base sa Guam. Agad silang nahati sa 3 attack vector, sumisid sa airspace ng Huangsa na puno ng anti-aircraft fire. Ang Type 348 radar ng Tsina sa natitirang mga warship at sa isla ay umiikot ng galit, sinusubukang ilock ang mga target sa gitna ng makapal na electronic jamming na nilikha ng mga EA-18 Growler. 10 HQ, 16 surface-to-air missile ang inilunsad, lumilikha ng isang deadly rain of fire. Isang air defense officer ng China ang sumigaw sa radio. Hindi ma-lock ang target. Masyadong maraming false signal. Nawalan ng fire control radar contact. Sa sandaling iyon, ang mga GBU, 53B Stormbreaker Smart Bomb at GBU, 57 MOP Penetration Bomb ay nagsimulang bumagsak na parang ulan. Ang mga drone hangar, ammunition depot, at underground command bunker ay sunod-sunod na tinamaan. Ang sunod-sunod na pagsabog ay lumikha ng isang senaryo na parang impyerno sa lupa. Ang itim na usok ay bumalot sa buong isla. Ang matingkad na pulang apoy ay sumasalamin sa kumukulong dagat. Sa ilalim ng lupa, sa command center sa Beijing, ang tensyon ay nakakapigil hininga. Ang mga general ay tahimik na nakatayo sa paligid ng dambuhalang electronic map. Isang batang opisyal ang nanginginig na nagulat sa headset. Commander, nawawalan tayo ng kontrol sa airspace ng Huangsa. Ang pangunahing Type 517M early warning radar ay tuluyang nawasak. Ang mga anti-aircraft casualty ay tinatayang umabot na sa 70%. Ang Commander-in-Chief, na walang emosyon ang mukha, ay lumingon. Ang kanyang boses ay mabagal, ngunit puno ng nakamamatay na kapangyarihan. Kung gusto ng kalaban na mag-escalate, makukuha nila ang escalation. I-activate ang Assassin's Blade. Full counter-attack order.
Isang maikling utos, ngunit sapat upang yumanig sa buong mundo. Mula sa kalaliman ng mainland China, sa mga lihim na strategic missile base, ang mga dambuhalang bunker hatch ay nagsimulang magbukas. Ang mga mobile launcher para sa DF-21D anti-ship ballistic missile, ang aircraft carrier killer, ay inutusan na magposisyon. Ang mga supersonic missile na may habang higit sa 10 metro na may dalang maneuverable warhead sa terminal phase ay nagsimula sa kanilang mapanirang paglalakbay, nagtatarget sa puso ng 7th Fleet, ang USS Ronald Reagan. Sa AN/SPY, 6 defensive radar screen ng USS Ronald Reagan, biglang lumitaw ang sunod-sunod na maliliit na pulang tuldok mula sa northwest, gumagalaw sa hindi kapani-paniwalang bilis, mas mabilis kaysa Mach 5. Ang automatic identification signal ay tahimik, isang malinaw na senyales ng mga ballistic missile. Multiple ballistic missile threats detected. DF-21D confirmed. Estimated impact 2 minutes. Ang kalmado, ngunit nakakatakot na boses ng Aegis System Officer ay umalingaw-ngaw sa CIC. Agad na lumipat ang buong escort fleet sa highest level ballistic missile defense mode. Ang mga destroyer na USS John S. McCain, USS Curtis Wilbur at ang cruiser na USS Chancellorsville ay sabay-sabay na pinaikot ang kanilang mga radar array, mahigpit na nakalock sa bawat target na humahagibis na parang mga death meteor. Engage BMD protocols. Launch SM-3 Block IA. Umalingaunggaw ang utos. Mula sa Mk-41 vertical launcher, ang mga dambuhalang SM-3 interceptor missile ay umugong palayo, humahagibis patungo sa upper atmosphere. Ang kanilang mga thrust vectoring engine ay gumana sa full power, tumungo diretso sa rendezvous point sa outer space kasama ang mga carrier killer. Kasabay nito, ang mga SM-6 Dual I-3 missile ay patuloy ring inilunsad, bumubuo ng pangalawang defensive layer sa mas mababang atmosphere. Ang kalangitan sa itaas ng dagat Tsina ay biglang lumiwanag sa 12-12 ng interception fire streaks na nag-cruise, gumuguhit ng isang nakakatakot na magandang tablo ng pagkasira. Sunod-sunod na kumislap ang mga pagsabog sa gitna ng himpapawid habang ang mga kill vehicle ng SM-3 ay direktang tumama sa DF-21D sa hypersonic speed. Ang dagat sa ibaba ay yumanig na, parang may lindol. Isang DF-21D ang tuluyang nawasak. Dalawa pa ang maagang nawasak, ang kanilang warhead ay lumihis at bumagsak sa dagat. Ngunit ang isa, ang Ace Card ng Beijing, ay matagumpay na nakagawa ng komplikadong maneuver sa terminal phase, nakaiwas sa mga SM-3 at SM-6 layer, humagibis pababa na parang isang death drill. Ang Phalanx Close-in Defense System sa lahat ng warship ay umugong ng galit. Ang 20mm na bala ay umulan na parang pilak, bumubuo ng isang huling bakal na pader. Ngunit masyadong mabilis ang DF-21D. Tumusok ito sa barrage at bumagsak sa dagat, mga 300 metro lamang ang layo mula sa starboard side ng USS Ronald Reagan. Hindi ito isang direktang tama, ngunit ang blast power ay napakalaki pa rin. Isang dambuhalang haligi ng tubig, daan-daang metro ang taas, ang tumaas, at pagkatapos ay bumagsak sa deck ng aircraft carrier. Ang matinding shockwave ay humampas sa hull, nagpayanig sa barko na may bigat na higit sa 100,000 tonelada. 12 ng sailor sa deck ang tumilapon sa kumukulong dagat. Naapektuhan ang radar system. Ilang antena ang nabali, ang sigawan at mga sirena ay naghalo sa gulo. MOP, 2 GBU, 57 MOP penetration bomb na tumitimbang ng halos 80 na tonelada bawat isa ang umalis sa tiyan ng B-2, bumagsak sa matinding acceleration. Tumusok sila sa makapal na lupa at bato, tumagos sa reinforced concrete, humiwa ng mas malalim pa sa 30 metro bago tumama sa pangunahing istruktura ng underground bunker. Ang sumunod na sandali, isang puting liwanag na sapat na upang pansamantalang bulagin ang lahat ng optical sensor sa lugar. Isang silent explosion na sapat upang yumanig sa buong isla at sa nakapalibot na karagatan. Isang maliit na mushroom cloud ang nagsimulang mabuo, umikot mula sa dambuhalang butas na bagong likha. Ang mga seismic at radiation sensor sa mga warship ng Amerika at mga satellite ay sabay-sabay na umalingaw-ngaw.
Sa ilalim ng guho ng bunker, ang tumaas na lupa at maalat na tubig dagat ay pumasok na halo sa mga sirang piraso ng bakal at hindi matukoy na materyales. Ang mga surviving na opisyal at sundalo ng Tsina sa mga katabing lugar ay tumilapon sa lakas ng pagsabog. Marami ang nawalan ng malay. Ang babala ng radiation leak ay umalingaw-ngaw ng galit. Namatay ang mga auxiliary light. Ang temperatura ay tumaas. Walang sinuman ang nagsalita pa, ngunit ang pinakamasamang sakuna ay nangyari na. Bahagi ng nuclear warhead storage ang partially detonated, naglalabas ng radioactive material sa kapaligiran kahit na hindi ito isang ganap na nuclear explosion. Sa Pentagon, ang balita ng pagsabog at ang abnormal radiation signal ay agad na iniulat sa pinakamataas na antas. Ang security alert ay itinaas sa DEFCON 1, ang pinakamataas na antas ng nuclear war alert. Sa isang emergency online meeting kasama ang Pangulo, isang National Security Advisor na putlang-putla ang mukha ang nagsabi, "Ginoong Pangulo, kung ito ay isang uncontrolled chain reaction, ang buong rehiyon ng Hoangsa at mga katabing lugar ay maaaring maging dead zone sa loob ng daan-daang taon. Nakatayo tayo sa bingit ng isang Chernobyl na sakuna sa gitna ng karagatan, ngunit ang digmaan ay hindi kailanman tumitigil upang maghintay ng mga babala. Mula sa kalaliman ng Tsina, nagpatuloy ang escalation. 4 na DF-26 long-range ballistic missile na may kakayahang magdala ng conventional at nuclear warhead ang inilunsad. Ang target ay ang US fleet pa rin. Sa Aegis radar ng mga warship, muling lumitaw ang mga bagong pulang tuldok, humahagibis sa bilis na mas nakakatakot pa kaysa sa DF-21D. Ang buong defensive system ng 7th Fleet ay muling naghanda. Ang mga SM-3, SM-6 at ESSM missile ay inilunsad na parang reverse rain. Walang tigil ang ugong ng mga CIWS naval gun. Ang kalangitan sa gabi ay muling lumiwanag sa mga interception explosion. Isang DF-26 ang nawasak, ang isa pa ay bumagsak sa dagat matapos masira, ngunit ang dalawang natitira ay nakahanap pa rin ng daan patungo sa target. Ang isa ay tumungo diretsyo sa cruiser na USS Chancellorsville. Ang mapagmataas na Ticonderoga-class ship ay humilig sa isang gilid, ang apoy at itim na usok ay umikot mula sa gitna ng hull. Ang matinis na sigaw ng isang FA-1CO piloto na nagpapatrolya ay umalingaw-ngaw sa radyo. Sa sandaling ito, mula sa hilagang silangan, isang bagong puwersa ang sumali sa labanan, 8 F-15J Eagle fighter jet na may pulang sun flag ng Japan Air Self-Defense Force na lumipad mula sa helicopter carrier JS Izumo, sumisid sa magulong war zone. Opisyal nang sumali ang Tokyo sa labanan sa dahilan ng pagsuporta sa kaalyado at pagtugon sa isang seryosong banta sa seguridad ng rehiyon. Ang airspace ng Hoangsa na dati nang puno ng F-35 at J-20 ay lalo pang naging magulo sa pagdating ng mga Hapon. Hindi pa humihinto ang hangin matapos ang pagsabog, ngunit muling umugong ang kalangitan sa tunog ng mga bagong jet engine. Ang sitwasyon ay tuluyan ng lumampas sa kontrol. Ang mga casualty ay mabilis na tumaas para sa magkabilang panig. Ang Hoangsa ay nagiging isang dambuhalang hurno at walang nakakaalam kung ang apoy na ito ay susunugin ang buong mundo. Ang kalangitan ng Hoangsa ay wala ng ibang kulay maliban sa kulay abong usok, pulang apoy, at ang nakamamatay na puting streak ng mga missile, ang ugong ng mga jet engine, ang nakakabingi na pagsabog ng mga bala at ang tunog ng bakal na pinupunit ay naghalo sa isang symphony ng impyerno. Bandit spotted, 4 o'clock high, missile away. Ang boses ng Amerikanong piloto ay umalingaw-ngaw ng mabilis. Sunod-sunod na AIM-120 AMRAAM missile ang umalis sa kanilang mga pylon, humahagibis sa bilis na Mach 4. Ngunit ang mga J-20 Mighty Dragon na may napakahusay na maneuverability at integrated electronic warfare system ay gumawa ng hindi kapanipaniwalang matatalim na turn. Ang mga heat decoy at electronic jammer ay inilabas ng makapal. Kasabay nito, gumanti sila ng long-range air-to-air missile na PL-15. Ang puti at pulang streak ng liwanag ay nag-cruise sa kalangitan. Isang bagong J-20 ang tinamaan at nagliyab. Bumagsak sa dagat na parang isang bulalakaw. Ngunit halos sabay,
Ang isang F-35C ay tinamaan din ng PL-15, nawalan ng kontrol, umikot sa himpapawid bago sumabog sa isang ulap ng mga sirang bakal. Ang mga F-15G squadron ng Japan, bagaman walang stealth capability tulad ng F-35 o J-20. Ngunit may malawak na karanasan sa labanan at Advanced Active Radar Homing na AAM-4B missile ay sumali rin sa labanan. Fox 3. Ang sigaw ng mga Hapon na piloto ay umalingaw-ngaw. Dalawang AAM-4B ang tumungo diretso sa J-16 formation na sumusubok na magbigay ng cover sa J-20. Isang J-16 ang agad na pinabagsak. Ang natitira ay sumubok na umiwas ngunit malubhang nasira ng shrapnel na pilitang umatras sa isang ulap ng itim na usok, ngunit ang naging presyo ay napakamahal din. Ang isang F-15J na abala sa paghabol ay nahulog sa isang ambush ng dalawang J-10C na lumipad mula sa ibaba at pinabagsak ng PL-10 heat-seeking missile. Nakatalon ang piloto, ngunit bumagsak sa rehiyon ng karagatan na sentro ng matinding naval battle. Sa ibaba ng ibabaw, ang USS Ronald Reagan, bagaman bahagyang nasira ng shockwave mula sa DF-21D, ay matatag na nananatili. Ang close-in defense system na Phalanx CIWS at CRAM ay gumana sa full capacity, bumubuo ng isang makapal na fire net sa paligid ng aircraft carrier. Ang mga sirang piraso ng eroplano at missile ay umulan na parang ulan. Ang mga haligi ng tubig ay patuloy na tumaas sa paligid ng fleet. Samantala, sa silangan, ang mga B-2 Spirit, matapos makumpleto ang misyon na wasakin ang nuclear bunker, ay tahimik na umatras patungo sa Guam Base, nag-iwan ng isang isla na lumulubog sa apoy. Ang mga F-A-18E, F-Super Hornet mula sa Reagan Carrier ay nagpatuloy sa ground attack sortie, naglalabas ng mga paveway laser-guided bombs sa kung ano ang natitira sa defensive system ng China. Sa halos tuluyang nawasak na command center sa Fulam, ang sitwasyon ay lubhang magulo, nawala ang pangunahing communication system. Ang lahat ng utos ay kailangang ipasa sa pamamagitan ng mga backup radio channel na patuloy na ninajam ng electronic warfare ng Amerika. Ang usok at alikabok ay makapal. Ang mga pagsabog ay patuloy na umalingaw-ngaw. Isang matataas na opisyal na puno ng dugo at alikabok ang mukha ang sumigaw sa handheld radio. Nasaan ang mga engineer? Kailangang ilabas ang mga container sa danger zone ngayon din. Sa anumang paraan, sa gitna ng apoy at guho, ang mga engineer at logistics unit ng China ay naglakas loob na magsagawa ng halos imposible na misyon. Ginamit nila ang natitirang gumaganang field crane, sinusubukang hilahin ang mga dambuhalang bakal na container na pinaghihinalaang naglalaman ng mga nuclear warhead palayo sa bahagyang nagbagsakang underground bunker. Bawat container ay tumitimbang ng 12 tonelada. Ang paglilipat ng mga ito sa gitna ng pagbomba ay isang karera laban sa kamatayan. Ginamit ng mga sundalo ang mga bakal na kadena upang i-hook ang mga container at sinubukan na hilahin ang mga ito gamit ang armored towing vehicle patungo sa katimugang baybayin kung saan naghihintay ang mga Type 071 landing ship. Sa gitna ng makapal na usok, ang mga 76mm naval gun ay nagbigay ng mahina na cover fire. Pangunahin ang pagprotekta sa mga container, iwanan ang lahat. Ang huling utos ay umalingaw-ngaw ng desperado, ngunit ang bawat paggalaw ay nasa ilalim ng pagmamasid ng mga satellite at reconnaissance aircraft ng Amerika. Ang impormasyon ay ipinadala sa USS Ronald Reagan. Nag-utos si Almirante Redding, "Destroy those transport vessels immediately. Do not let them leave the island." Tumanggap ng utos ang mga F-A-18E Super Hornet Squadron, sumisid na parang mga hunting hawk. Ang mga GBU-38 JDIM Smart Bomb ay nakalock sa target. Isang bomba ang tumama sa Type 071 landing ship na nakadock na nagdulot ng malakas na pagsabog. Ang apoy ay tumaas ng napakataas, bumabalot sa buong barko at sa mga sundalo na sumusubok na ilagay ang mga container sa deck. Ngunit ang isa pang Type 071 na may 3 container na mahigpit na nakakabit ng bakal na kadena ay nakahugot ng anchor at tumaas ang bilis, lumalabas sa fire zone. Ang nuclear warning symbol sa mga container, sa kabila ng pagiging natatakpan ng dumi,
ay nakita sa katawan ng barko na naging itim sa usok. Ang AN/SPY-6 radar system sa USS Ronald Reagan ay mahigpit na nakalock sa gumagalaw na target. Target identify. Type 071 landing ship, bearing 270, range 12 nautical miles. Request permission to engage. Umatras ang weapons officer. Agad na gumalaw ang tatlong destroyer USS Decatur, USS Curtis Wilbur, at USS John Finn na bumubuo ng isang pincer formation upang harangin ang Chinese landing ship. Mula sa mga deck ng mga warship, lumipad ang mga MH-60R Seahawk anti-submarine helicopter, naghulog ng sunod-sunod na active sonar buoy at Mk-54 light torpedo sa tubig na lumilikha ng isang blockade barrier sa ilalim ng dagat. Ang Type 071 ay napapalibutan sa lahat ng panig, walang matatakasan, ngunit mula sa gilid ng isla, ang huling Type 052D destroyer ng Tsina na may kakayahan pa ring lumaban kahit na nasira ay galit na nagbigay ng cover fire para sa landing ship. Ang 130mm HPJ 38 naval gun ay umugong, ang mga bala ay humagibis patungo sa US fleet. Isang bala ang tumama sa command tower ng USS Curtis Wilbur na nagdulot ng malaking pinsala. Ang apoy ay tumaas. Agad na gumanti ang mga US warship. Dalawang RGM-84 Harpoon anti-ship missile ang umalis sa launcher ng USS Decatur, lumipad malapit sa ibabaw ng dagat, tumungo diretso sa Type 052D. Parehong tumama ang mga bala. Ang Chinese destroyer ay sumabog ng matindi. Ang hull ay nahati sa dalawa at lumubog sa loob lamang ng ilang minuto, nawalan ng huling cover fire. Ang Type 071 landing ship ay nag-iisa sa encirclement, ngunit sa halip na sumuko, nagpatuloy ito ng walang takot. Mula sa USS John Finn, ang utos na magpaputok ay ibinigay. Dalawa pang harpoon missile ang inilunsad. Sa pagkakataong ito, ang target ay ang landing ship. Parehong tumama ang mga missile sa gilid ng barko. Ang bakal na hull ay napunit. Ang mabibigat na container sa deck ay yumanig at pagkatapos ay bumagsak sa dagat, gumulong sa gitna ng naglalagablab na apoy. Ang utos ay umalingaw-ngaw mula sa flagship Reagan. Ang mga warship ng Amerika ay humigpit sa encirclement, ngunit sa sandaling iyon, isang pangyayari na hindi inaasahan ng sinuman ang nangyari. Mula sa kanluran, kung saan ang Taiwan ay ilang daang nautical miles lamang ang layo, sunod-sunod na Xiongfeng III supersonic missile ang inilunsad. Ngunit sa pagkakataong ito, ang target ay hindi ang mga Chinese warship na halos nawasak na, kundi ang US fleet mismo na nakakonsentra sa lugar kung saan bumagsak ang mga container. Isang nakamamatay na pagkakamali sa targeting system o isang sinadya na aksyon, walang nakakaalam. Ang tanging alam ay ang mga carrier killer missile ng Taiwan ay humahagibis sa bilis na Mach 2.5, mahigpit na nakalock sa pinakamalaking radar signature. Multiple inbound supersonic missiles. Bearing 090. Red alert sa Aegis screen ng mga US warship. Walang sinuman ang nakakaintindi kung ano ang nangyayari. Bakit nagtatarget ang mga Allied missile sa kanila? Ngunit wala ng oras upang magtanong. Ang pagtugon, batay sa combat instinct, ang tanging bagay. Muli, ang kalangitan, sa itaas ng lugar, kung saan bumagsak ang mga nuclear container, ay naging isang impyerno ng interception. SM-6, ESSM, CRAM, at Phalanx CIWS ay sabay-sabay na nagpaputok ng matindi, ngunit masyadong malapit ang distansya. Masyadong maikli ang reaction time. Dalawang Xiongfeng III ang nakalusot sa firenet. Ang isa ay tumama sa USS Decatur na nagdulot ng malaking pagsabog sa likuran ng barko. Ang barko ay nawalan ng kontrol, umikot sa lugar. Ang isa pa, parang isang malupit na biro ng kapalaran, ay tumungo diretso sa lugar kung saan lumubog ang tatlong nuclear container, sumabog mismo sa ibabaw ng tubig. Isang dambuhalang haligi ng tubig, maitim sa langis at debris, ang umakyat sa himpapawid. Ang shockwave ay kumalat ng matindi, nagpatilapon sa mga rescue boat at helicopter na sumusubok na lumapit sa lugar. Ang mga radiation detection device sa mga US warship ay tumalon sa isang napakadelikadong antas at pagkatapos ay namatay dahil sa overload. Radiation levels off the charts. Containment breach likely on all units.
Withdraw immediately to minimum safe distance. Ang utos na lumikas ng agarang ay umalingaw-ngaw sa lahat ng communication channel. Ang Battle of Hoangsa, ang labanan na nagsimula sa isang bagyo at lumaki dahil sa mga maling kalkulasyon, ay biglang nagtapos sa gulat at takot sa isang nuclear disaster sa gitna ng dagat Tsina. Wala nang tunog ng putok, tanging ang tunog na lamang ng mga alon na humahampas sa mga nasusunog na wreckage at ang walang tigil na pag-ugong ng radiation alarm ang narinig. Ang US-Japanese fleet at ang natitirang mga puwersa ng Taiwan ay nagmamadaling lumayo sa Dead Sea, nag-iiwan ng isang wasak contaminated na Hoangsa at 3 nuclear time bomb na nakahiga sa isang lugar sa madilim na kailaliman. 3 araw matapos ang apoy ng impyerno, ang karagatan ng Hoangsa ay kalmado ng nakakagulat, ngunit hindi na ito asul. Isang kulay abo na kulay ang bumalot dito, kumikinang sa mga bahid ng langis at hindi matukoy na debris. Ang amoy ng sunog na bakal, chemical, at isang hindi maipaliwanag na maalat na amoy ay nakabitin sa hangin. Ang US fleet ay nakaangkla daan-daang nautical miles ang layo. Ang mga decontamination team ay patuloy na nagtatrabaho sa deck. Ang huling ulat ay ipinadala sa Pentagon. Operation Storm Dawn ay nagtapos. Ang mga illegal na military base sa Hoangsa ay tuluyang na-neutralize. Malaking pinsala, 11 warship ang nasira o lumubog, 37 aircraft ang pinabagsak, halos 2,000 military personnel ang namatay o nawawala. Ang China ay nagdusa ng mas malaking pinsala sa bilang ng mga barko at eroplano, ang kanilang base ay nawasak, ngunit ang 3 nawawalang nuclear warhead ay nananatili. Malamang na ang isa o higit pang warhead ay nasira sa huling pagsabog na nagdulot ng seryosong radioactive leak. Ang karagatan ng Hoangsa ay opisyal na naging isang exclusion zone, isang bagong radioactive dead zone sa mapa ng mundo. Sa Beijing, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa mga high-level meeting. Ang Hoangsa ay nawala, ang nuclear secret ay nabunyag, ang pinsala ay hindi matutumbasan, ngunit ang utos ay malinaw. Tanggihan ang lahat ng paratang tungkol sa mga nuclear weapon, sisihin ang irresponsableng military escalation ng Amerika at mga kaalyado, putulin ang lahat ng International Information Channel at panatilihin ang ganap na katahimikan, ngunit ang mundo ay hindi tumahimik. Ang global media ay sumabog. Ang mga satellite image ng nalantad na armory, ang mga video clip ng labanan, at ang data ng tumaas na radiation level ay patuloy na inilalabas. Nagbabala ang mga environmental scientists tungkol sa isang malakihang marine ecological disaster. Ang ocean current ay maaaring magdala ng lason sa buong karagatang Pasipiko. Ang United Nations ay nagpatawag ng emergency session ng Security Council. Nagkasalaan ang mga great power, walang sino man ang umamin ng responsibilidad. Ang digmaan sa diplomatic at media front ay mas matindi pa kaysa sa natapos na naval battle. 1 linggo ang lumipas, sa kabila ng pagtutol ng Tsina, isang international research fleet na pinamumunuan ng mga autonomous deep-sea robot ng Amerika at Japan ang pumasok sa exclusion zone. Pagkatapos ng ilang araw ng paghahanap sa ilalim ng karagatan, sa lalim na higit sa 3,000 metro, sa gitna ng mga sirang submarine wreck, natuklasan nila ito. Isang dambuhalang bakal na container, basag at luno. Ang gamma ray sensor ay nag-ulat ng radiation level na daan-daang beses na mas mataas kaysa sa safe limit. Ang mga larawan ay ipinadala ng live sa command center. Napipigilan ang hininga ng mundo. Ang pagtatangkang bawiin o isilang container ay nabigo dahil sa pressure condition at sa sobrang panganib. 3 buwan ang lumipas. Isang mangingisdang Pilipino ang nakatuklas ng isang kakaibang bagay na lumutang sa baybayin ng Palawan, isang itim, lukot na metal na lalagyan na may bahagyang nuclear warning symbol. Nang lumapit ang mga autoridad, umugong ng malakas ang Geiger counter. Isang nuclear warhead ang lumutang ng daan-daang kilometro. Wala nang nakatitiyak kung ito ay buo o may leak na. Ang lugar ay agad na hinarangan. Ang balita ay sinupil, ngunit ang malalabong larawan na kuha ng mga lokal ay kumalat pa rin na nagdulot ng isang bagong alon ng pandaigdigang takot. Ang takot sa isang dirty bomb na mapupunta sa kamay ng mga terorista ay naging isang kakilakilabot na katotohanan. 15 taon ang lumipas. Ang Hoangsa ay isa pa ring dead zone, wasak at nakakamatay.
Ang mga damo ay tumubo sa mga basag na semento. Ang mga kalawangin na wreck ay nakalantad sa mga sandbar. Ang mga radiation detector ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa tuwing may barko na naliligaw sa lugar. Isang international documentary crew ang pinayagang lumapit sa gilid ng kapuluan. Ang veteranong mamamahayag na Ingles ay nakatayo sa deck ng barko, nakatingin sa tahimik na isla sa pamamagitan ng binoculars. Ang kanyang boses ay malalim at malungkot. Sinasabi ng mga tao na ang bagyong Leviathan ang nagsimula ng lahat. Ngunit hindi. Ang tunay na bagyo ay ang kasakiman, pagdududa, at ang matagal ng takot ng tao. Ang Hoang-sa ay hindi isang nakalimutang labanan. Ito ay isang babala, isang nakakabinging paalala na ang isang maling kalkulasyon, isang irresponsableng akto ng escalation, ay sapat na upang itulak ang buong mundo sa walang hanggang dilim. At ang nuclear ghost, kapag nabigyan ng kalayaan, ay walang hanggang hahantong sa atin. N-port. N. Ang simoy ng dagat ay humihip, nagdadala ng mga bulong ng mga nawawalang kaluluwa at ang sumpa ng isang Dead Sea. Ang huling tanong ay nakabitin pa rin sa malawak na karagatan. Matututo ba ang tao mula sa abo ng Hoang-sa o magpapatuloy tayo sa parehong landas, naghihintay ng isa pang bagyo, isa pang pagkakamali upang tuluyan nating wasakin ang ating sarili?